Marunong po kayo? FBI. Marunong. Mula sa account ko, may option doon kulay. Yung Yun lang, kulay. Tapos pag sa site na tayo i-share. mas pwede na ako Extension mo kailangan. May dala ko Pwede ka extension. lang mag-send. Okay na. Mas mahaba yun. Okay lang. Dito lang ako. Kaya dapat dalawang pa. Sorry, Ayun ang karton. Parang ko ako lang dito. pwede pa. Okay. So that's Atong, kaya. Sa iba po siya natin ano namin. Pag dinadaanan namin sa bigan. Sa dulo ka ng teacher. Sa Bukawi. Set. Okay. Gamitin na. Hindi kami kumakain. No? Bawal sa akin ang Ayan lang. May losartan ka na rin. ano, ibang branch eh. Sa David. Big style. Nahihilo ko doon sa David. Hindi ko. Naglosartan na. Ngayon dito ko ngayon. Pero may mababa naman yung ano. Nagkaroon ako ng high blood pressure kung ano, 48 ako. Tuloy-tuloy yung kuya ko. Mas bata ako sa inyo nagka 44. Pero matagal na po sa akin siguro baka mga 38 pa ako baka taas yung blood pressure. Hindi ko lang ng Pinas. 150 over 100. TikTok. Ito. Yan. Sa ano sa Bilis na. Kasi bilis yung oras mo. Kaya tapos maaari kang bali ako may nagtatap. Kasi 100 tayo yung transfer. Wala kang pinasi. Mas may palit Tapos ako. sa lahat. Ganun lang. Sobrang tawag kaya ako. Anak ko din siya. Jay, kami na. Pero baby pa si... Kasali tayo. Okay, so Kasi kung lapang tao, maaari yung makita ko. Kasi masisira. Ito na lang. Kaya lang kayo Facebook na yung wala. Export na yung yung parang ano yung huwag nung masabi. set up lang si Ma'am Rhea ng projector. Set up din ng live. Aux input modem. Wait namin si Ma'am yung door may problema ito. So, ano, Sa force mo lang siya.
Nag-shut up na ako. Yung PCS. Pag nakapera, Nakabapor ka din, Tin. Nakabarko ka din, ah. May video, may picture. Ayan. Bakit nga ito upo? Kasi naka-ano yung nakakonected. Sabihin mo lang pag kailangan mo para Kasi hindi maano. tabi-tabi tayo dito. Yan si Ate. Ilagay mo na lang yan nila. Ready ka na. Yung anak daw, Ate. Kanino ibibigay? Kung ilan sila? Ah, okay. Ilan daw po ba? Lahat kayo po. Iba tayo guys ng gold. Lord God, pinatutunayan mo sa isang tao kung gaano nakabuti, gaano nakatapat Panginoon, kung paano mo tinutulungan ang isang nanay na mag-provide ang pangangailangan ng mga anak, maging ang mga asawa, maging mga apo, Lord God. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil yun ang kalooban mo sa bawat pamilya, Panginoon. At sa gabi nito, Panginoon, inialay po namin ang magdamag rito. Dinadalangin namin, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus ng kapayapaan mo, ang comfort mo, Lord God, sa kabila ng ganitong sitwasyon, maranasan ng mga anak, mga apo na narito, Lord God. Maging mga kaibigan o kapitbahay, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos. Kaya sa gabi nito, ikaw nga po, Panginoon, ang magpala. Ikaw nga po, Panginoon, Diyos, ang magpakita sa Panginoon gaano ka, o Diyos, kabuti sa bawat isang tao, Panginoon. Kasi namin, Panginoon, pinagkakatiwalang gabi ito sa iyong kaburihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumago sa tribute. Panginoon natin yung mga alaala ni Nanay Glenny Omidin. Ibibigay ko na. Mamaya pa yan. Tusig mo na. Ay, ano yun? Sana. Dito? Wait lang. Sorry. Bluetooth mode. Aux input modem. Parang hindi na. Mali. Greetings. Bluetooth mode. Mali. Aux input modem. Hindi. Dito yung naka-senior. Ito lang baka naka-ano. Nakahuli ka. Hindi.
Bluetooth mode. Aux input motor. So mayroon po tayong kasabay ngayon, ngayong gabi. Meron din pong tribute sa banda loob ba yun? Kay Amy Hindi sa chapel. sa chapel. So ang maganda po ngayon sa St. Peter ay kahit sabay-sabay, may mga representative para mag-flow yung tribute. Ayun. Ate, Bluetooth mode. Aux input motor. bago maubos yung gabi, Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali, kita'y mamasdan. Kaya'y tila bang nanay, lights on. So, si nanay ay 88. Ayaw kaya, abutin kaya natin yung ganong edad. Hindi natin alam. Pero gusto kong basahin yung sinasabi sa Biblia, yung mga awit chapter 19, verse 9 hanggang 10. Sabi sa wikang Tagalog, sa kamay mo'y nagwawakas itong nirang naming buhay. Ano yung glow ng mukha? Alam mo yung peace, alam mo yung sa ating salita, aura ng tao. Nandun yung security ng salita. So, yun po ang ginagawa. May mga ministro, may mga pastor, may mga salita ng Diyos. Ano tinuturo tayo patungkol sa Biblia? Tama po ba? So, kaya maganda, lalo tayo ng bansang Pilipinas ay malayo ang bansa. Habang malinaw ang mga, habang hindi tayo pinagbabawalan, nandun ang kapayagan ng Diyos sa bawat sa atin. At ang kabuuan, hindi nais ng Diyos na mapahamak tayo doon sa impyerno. Kasi totoo ba impyerno? Kung mababasa natin ang Lucas, ito matandaan sa chapter 12 ito, or chapter 16, ang Panginoon sa kanyang pagtuturo, maraming laging siya nagsasalita o gumagamit ng parabola. Pero dito sa talatang ito, diretso eh. Nagkwento siya ng isang malamdaraming mayaman, isang pulubi, ang pangalan ng pulubi ay si Lazarus. Pero yung pangalan ng mayaman, hindi siya bigyan ng pangalan. Tinignan lang doon ay, yung mayaman araw-araw piyesta. So sa atin, pagkawan po. Sige po, paunahan tayo dito. Ladies first. Gents first. Sige nga po, mga apo. Kahit ano pa isa. Parang hindi ka lang kita ka doon. Hindi na ako magkumaman. Ano? Siguro ikwento ko na lang na karanasan ko with Lola, yung sa point of view ko, kasi syempre yung sa tinaganda yung parang Lola, yung pagiging stricto na mapagmahal also. Yung mga, ano yung mga hilig niya, mahilig siya sa orchids, mahilig sa halaman, mahilig gumana, sa mga amiga niya, so yun yung naalala ko. Kung paano yung pagalitan yung mga anak niya, nakakal na sa Ayun yung malaki ba? Malaking subo. Sabi po nila, sabi ng iba, pag yung paboritong ako. Pero sabi lang nila yun. Ang totoo is, ibang kaya ang tingin ni Lola sa lahat. Napagkamalan na akong paboritong ako kasi ako yung laging kasama ni Lola simula nung pinanganak ako hanggang sa tumanda ako. Hindi lang basta lumaki, tumanda. Kasama pa namin si Lola.
minamahal akong paboritong apo. At the same time, kasi si Lolo yung nagpuno ng pagmamahal sa buhay ko. Pinunuan nila yung expectation ng world na kumpletong na may tatay. Kapag lumalaki ako, hindi ko naramdaman na kulang ako. Kasi, puno ng pagmamahal ang kinalakihan ko, environment. Sa tulong ng pagmamahal ng lola at lolo ko. Nung tumanda ako, ang daming nangyari sa buhay. And na-achieve ko rin yung konsepto ng word na andyan yung sarili mong biological mother and father mo. Pero hindi ko kinalimutan, hindi ko naging benchmark ko yung pagmamahal ng lolo at lola ko. Sa totoo lang, nasa stage pa ako ng hindi na ito, lalo si Lola. Oo, tumatawa ako. Nagda-divert na natin ito sa ibang bagay. Pero, nandun. Gusto ko sabihin, hindi pa nagsisink in sa akin. Pero, nakita ko yung journey ni Lola habang lumalaki ako, habang tumatanda ako. Si Lola yung pag umuwi ka sa kanya, umuwi ka sa bahay na nandun siya, nandun yung benchmark ko na ito yung bahay na may pagmamahal, pag-aaruga. Si Lola yung taong hindi siya judgmental. Ano man ang nagawa mo sa buhay, kung suwain kang anak, suwain kang ako, sa panangin ng mundo, kay Lola hindi. Kay Lola, paningin niya, ikaw yung ako na hindi luisan sa mundo, ikaw yung ako, ikaw yung tao na mahal na mahal niya, na walang kapantay. Si Lola, mararamdaman mo na yung comfort, makita mo lang siya kahit anong bigat ng nararamdaman mo, kahit kaaway mo yung buong mundo. Makita mo lang si Lola, makakampante ka, lalo na kapag niyakap ka niya, inasikaso ka niya. Si Lola, ang lagi niyang sinasabi, grade 2 lang ang natapos ko. Pero, hindi basehan ng edukasyon, walang hindi akpar ang edukasyon sa karakter ng tao kung yung tao ay si Lola. Daig pa niya kung sino mang punso kailangan nakagraduate ng PhD o kung anong degree. Si Lola, hindi po ma-describe, basta si Lola, the best siya para sa akin. Walang makakapantay ng kung sino man Lola para sa akin. Si Lola wala. Si Lola yung stage Lola si Lola po. Kahit nakasimangot ako, nagpa-perform sa stage, pag si Lola nag-cheer sa akin, sige, gagalingan ko. Kasi ang bilin sa akin ni Lola, always do your best. Hindi po in Tagalog manalo. Basta, always do your best para sa Panginoon. Kasi, kailangan, kapag nagpe-perform ka, hindi mo siya inaalay sa kahit na sinong na tao, kundi sa Panginoon lang. Kahit mag-fail ka sa lahat ng bagay, mahal ka ng Panginoon. Yun ang pinaka-best na hindi ko makakalimutan sa mga sinasabi ni Lola. Yung tipong na ang utak mo nasa
nasa rebellious mode na. Pero si Lola, susuyuin ka niya, iintindihin ka niya. Hindi niya ipaparamdam na kakampihan mo sila kasi mali ka. Baliktad yung paparamdam niya. Ang paparamdam niya, naiintindihan kita. Sige, ako yung comfort mo kung nahihirapan ka. Sa mata ng ibang tao, hindi ko alam kung may nag-iisip na si Lola ay all out sa mga apo or mga anak. Diba? Dahil yung si Lola, hindi siya selfish. Si Lola ay selfless, hindi siya selfish. Pero kung anong meron siya, kahit wala nang matira sa kanya, basta meron sa anak at sa mga apo niya, yun ang ikinasasaya niya. Ayun. Speaking of the, ano naman, sorry, medyo heavy na yung emotion. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na ginagawa namin ni Lola nung bata pa ako. Kapag hindi ako kumakain ng ulam, bibili kami ng putas. Tapos, pinakamili niya ako. Kasi sabi niya, maswerte ka kasi nakakakuha ka lagi ng buto. Si Lola kasi mahilig siya magtanim. Kapag may kakaiba kami kinain ng putas, like ibang variety ng grapes, ng peras, or kung ano, ako ang papipiliin niya sa bunton ng mga nasa pusta. Pag napili ko, ako rin ang unang nakain. Tapos, tuwang-tuwa siya kapag may nakuha. Tapos, itatanim na yun. Tapos, mabubuhay siya eventually kasi green thumb si Lola. Eventually, sa sobrang kabisihan niya, kasi si Lola ay all around sa buhay din. Madiskarte si Lola. Hindi niya papabayaang maghutom ang mga apo niya na nasa poder niya. Gagawa siya ng paraan. Kahit nakukulit kami magpipinsan, kasi tatlo po kami na talagang nasa poder ni Lola ng simula maliliit pa kami. Ayun. Kahit gaano kami kakulit, nasasabunutan na kami, nagtatampo na kami, kinakalat na namin lahat ng laman ng drawer namin, nagpapalit-palit kami ng damit, etc. Si Lola, nakap kami kay Lola pag nagalit na siya. Pag kumanta na si Lola, takbo kayo, mag-ace kayo ng gamit nyo. Kasi ibig sabihin ng galit na. Kapag nagtawag na siya ng high pitch ng pangalan mo, dumisabi siya nga na. Ane! Yung tipong nasa bahay kami, tapos si Lola ay kunwari distansya dito, tapos yung sampayan, talaga ba si Lola sasampay? Malayo. Yan! Doon yung, kunwari dito, distansya, tapos doon ka na sa bilihan ng wakas. Approximate distance lang. Pag naririnig niyang nagkakamutan na kami, may umiyak na, sisigaw lang siya. Tapos, alam na namin yun. Kasi, pag sumigaw siya, sasabay na rin siyang takbo ng mabilis. Pag naabutan kayo, natakot-takot na sermon ang abutin niyo. Minsan, pag nanggigil pa siya, ahampas na yan ng kung anong hawak niya. Tapos, pag hindi na niya kaya, minsan nandun si Lolo. Si Lolo yung bed, dapa, para sa kwet. So, yun. Minsan naman, hindi naman si Lola ganun lagi. Si Lola, minsan siya yung kakampi namin. Familiar ba kayo sa nagliliparan siya sa dirt? Yun. Pakilala ko lang yung nanay ko kasi tanong. Ilag ka ng lahat. Sentado ka pa rin. Tapos, pag hindi mo na alam ang gagawin mo, takbo na kay Lola. Kasi takot din yung bag na anak ko kay Lola. So, yun. So, very thankful po ako kasi na-experience ko yung pagmamahal ng isang balot na tulad na Lola. Katulad nung mga, si Lola kasi, sabi na ni Kuya, strict ko siya. So, naman yung ugali ng mga matatanda, sabi na, dapat nakauwi ka na sa bahay ng ganitong oras. Eh, kung nakuwali si Lola, nag-roll call si Lola.
Pero, since kami mga po is, ayaw din namin halos nag-aalala siya. Kahit late na kami makauwi, sinisigurado namin na buo kami makakauwi at safe. Kasi mas maganda pakinggan yung sermon niya na late ka nang nakauwi kaysa yung palungkot siya dahil may nangyari sa labas. So, kahit minsan medyo yung pakinggan, iniintindi namin kasi nag-aalala lang para sa amin. So yun, Lola, mahal na mahal ka namin. Basta Lola, mahal na mahal ka namin. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin, ipapakita. Basta yun po yung salamat. Yun po yung sinasabi ko sa buhay ng tao. Tulad ng Destiny. Pag-ilan ka? Sinoso. Second available doon. Kasi kung 7 kayo, pag 6 ka tama? Hindi, siyam kami. Nauna na yung dalawa. Okay. Ako yung hindi lumaki sa kanila. Then lumaki ako sa lolo. Tuwing summer ako uuwi sa Bicol. At ang hindi siguro ng mga nakalaga ng pamangkin, patagal na panahon na dininay ko yung pamilya. Kasi lumaki ako sa Karangyaan, hindi ko na-experience yung mga bagyo at paghihirap na lumidil sila ng isin para lang makakain. Nung meron akong wisyo, college yun eh, nung nakausap ko si mama ng first time, humingi si mama ng tawad na pinamigay daw niya. Tapos sabay sa second sentence niya, pero hindi ko pinapalitan yung apelido. Kabilin-bilin ko yun yung kinahunti niya. Kasi binitawan niya ako ng 3 months. Lumaki ako sa mga. Ang kwento sa akin ng mga kinalakihan, so yan daw lang yan. Mahal namin yung dalawa namin kapatid na yun. At nauna na rin sila sa amin. And we pray na yung pamilya namin mas malaki. Yung mga apo, yung mga anak ng mga apo, lolo na rin kasi kami. Lola. Sana matuloy ninyo yung naturo sa atin ni Lola at saka ni Lolo hanggang sa mga anak. Maraming salamat. Thank you. Diba? Kasi sabi ko, kasi rin ito ako ulo. Sabi ko, siguro dati kwento lang yung 5. Pero ito sabi ko, siya. Ito yung bahay. Ito, yung pala, kasi nawala na yung dalawa. Hindi mo lang kinakot. Pero ako, ngayon, yung kwento niya na 3 months old. Ang nakita ko doon sa isang kumila. At kung magpunta pa yung mga anak ng mga salita na mga pagkakilagay. Pero kung iisipin, sa magulang, sa lalo at sa nanay, masakit yung sa magulang na ibigay yung anak niya. Pero dahil sa kamustahan na, kasi di magpapapayahan, huwag siya magbuto, tama? Di mag-provide ang mga pangangailangan niya, i-give ko niya. Mabigyan na ng tamang pangangailangan niya sa kabila ng sakit. Alam niyo ba kung sinasabi, kung kayo ay siyam, pero na ko yung anim niya eh. Alam niyo ba pagkakalimutan sa parang kita-kita mo madami, no? Ay, hindi na ako ng anak. Anong aso ko? Hindi sa akin. Ay, bigay ko na lang sa kapatid niya kasi pinsan na rin. Sabi ganun ako hindi ka ikukundi na, di ba? Ano, ready? Next. Makukurot si Joel ni Mama. Sige po, alam niyo po, kaya kami nag-i-invite, kami magsalita, mas lalo namin natutulaga yung nakatay. Talaga naman, ang sabihin sa inyo, tayo mga tao, hindi perfecto. Tama? Pero ang kawali dito, kaya tayo gakaw ng tuloy, gusto namin i-highlight ang good points ng tao. Bakit hindi man tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Ano yung wangis ng Diyos? Ang Diyos mabuti. Ang Diyos matapat. Kung sabi nga nung ako sino ka, hindi kinukundi na. Pero kasi ng Diyos hindi ka kinukundi na. Tama? O, sige na. O, ulit tayo.
Buong buhay ko na yan, hindi ko alam kung alin ang part doon ang sasabihin ko na very particular. Ano yung, Ang naalala ko most vividly yung elementary days ko na pinupuntahan niya ako sa school during lunch break. Tapos, ibisitahin lang niya ako na hindi ginagawa ng parents ng mga klase ko. Siya lang yun. Ayun. Tapos na ako siya, hindi ka pa pinupuntahan nila. Tapos yung, masyado nila akong tinamfor na hindi naman akong bunso, kasi babae na naman ako. So, parang hindi ko naranasan na pumuelo, pero ngayon ko na-realize, tama sila. Tama si mama na parang dapat kung sa i-manage nila yung buhay ko. Kumaga, guide nila ako ng gusto. To the extent na minsan, nakikita ko na kinakontrol nila ako, ngayon na-realize ko, hindi pala. Yun ang way na i-guide nila ako dahil nakita siguro nilang fragile ako, yung mahina ang physical ko, yung isip ko. Tapos, ako yung crying lady na dito tawag nila. Yung sa unting lang, umiiyak na ako. Ano ko, iyakin. Iyakin. Tapos nung nag-family na ako, halos ayaw nila akong iwalay sa hotel nila. To the extent na yung bahay nila, binigay nila sa akin. Tapos yung isang bahay na makati, doon sila ni Papa na tumira. Para mabigyan din ako ng, opportunity na mag-buhay pamilya ng solo. Tapos lahat ng anak ko, inalagaan niya. Lahat, ay yung panganay ko yung unang nagsalita. Nung time kasi na yun, hindi buong family ko. Tapos after 9 years na buo yun, the same ang father ng apat. Bumalik sa akin yung tatay. So, buo pa rin yung family namin at the end.
Sige po, salamat sa Panginoon na tuwing gabi, prayer natin sa family. Una, yung mga magkakapatid, no? With the love of the Lord, magbayan sa inyo, ganun din sa mga in-laws at mga apo, no? Dahil yung pagmamahalan, no? Grabe na binigyan ng magulang. Kung sino yung wala, hindi naman, tama? Diba? Hindi nakakasundo, iba lang, nais sa magulang, kahit tayo, iba yung magkasundo yung mga anak. So yun, tayo kayo manalangin, tayo dumako sa presensya ng Diyos. Hallelujah, Lord God. Purihin ka nga po ang Diyos sa aming kalagitnaan. Salamat na po, Panginoon, sa iyong biyaya at kabutihan sa pamag-atibo. Tunay nga po, Lord God, sa bawat isa, sa mga lolo, lola, mga anak, maging sa mga apo at kapo-apuman. Tunay nga po, Lord God, pinalaganas mo sa bawat isa kung gaano kang kabuti, gaano katapat sa aming Panginoon. Nagpapasalamat ka ng Diyos, na ikaw nga po, Lord God, ng great provider na ginagamit mo yung kapwa namin ng Diyos upang maabot o maranasan namin, Lord God, ang aming mga pangangailangan. Kaya sa gabi nito, Diyos, niaalay po namin ang family at ito, lahat ng kanyang mga anak po, Diyos, pinanay Biling, Batay Biling, Lord God. Hayaan mo ako, Lord God, ang espiritu ng pagkakasundo-sundo, Diyos, kung may mga alitan man, pagkakaunawaan man ng Diyos, hayaan mo ako, Lord God, ang pag-ibig mo, Panginoon, kung patuloy na magbigay sa kanila bilang mga kalubo, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga magulang, sa kanilang ama at inawang Diyos. Malarong Panginoon ang positibong bagay upang sila, Panginoon, ay makuwanan ng ayos na legacy, Lord God. Ganun din sa mga ako, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga ako ito, Lord God. Ano man ang mga pangarap nila, O Diyos, ang pangalan mo, Panginoon Jesus, ay ma-achieve nila ito, Lord God, for your glory, Lord God. Maging kanilang mga anak o ako, Panginoon Diyos, pinanay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga oras nito. Kaya nga po, Panginoon, inaari po namin ang gabi nito ng kapayapaan ng Diyos, ang comfort po, Panginoon, financial provision, material provision, Lord God, maranasan po nila, Panginoon, ang biyaya at kasaganang pagpapala mo sa pamilya at Lord God. Salamat po, Panginoon, at sa araw ng bukas, kaya nga po, Lord God, sa kabila ng panahon ng Diyos, nalamin po namin, Lord God, ang maulang na yan ang ulan ng Diyos. Tunay nga po, Panginoon, pawin mo nga po, Lord God, bigyan mo po ng gandang panahon, ang araw ng bukas, Lord God, upang maayos ko nila ang ibigin sila ng Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagkatayo sa iyong salita, kung kalooban ng aming hinihingi. Tunay nga po, Lord God, ang papasalamat kami sa pagkatayo ng tutubuhin. Salamat nga po, Lord God, sa gabi nito. Ang kapayapaan, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Lord God, ang patuloy po namin iniiwan sa pamilya-tibo. Your comfort, Lord God, in the mighty name of Jesus. Sa iyo nga pong kapurihan, sa iyo nga pong kalugatian, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, God bless po. So, bago po kami magpaalam, ano po? Picture na. Picture na tayo. Video tayo. Share mo na lang. 1, 2, 3. Okay. Sige po, sige. Sige na. Sige. Ito pa pala si John. Para may remembrance ka. Pwede nyo rin po sa akin sa email yung copy nila. Okay, 1, 2, 3, smile. Thank you. Sige po, pwede po kayo mo ako, pero Share na. konti pa kayo na namin. Ayan guys, avail na po kayo ng signature plan. Sobrang ganda po pagka may tribute. Ayan. Ang St. Peter. Ang St. Peter na yung taon para sa halaman ng bawat isa. 55 years na. Sino daw 55? 56, diba? Ngayong taon, ang St. Peter, 55 years na sa lahat ng pagbibigay sa Bishop Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya kahit yung mga anak, mga ako na wala pang plan,